Tingnan natin kung ma-share natin ang screen. Pabilong. Okay, nasa ano na po tayo, no? Part 6 ng Book of 1 John. Kung nagkaroon tayo ng break last week. Tingnan natin, maituloy natin at hanggang kailan natin talagang matutulig sa ang aklat na ito. Okay, so I'm hoping na kahit hindi po tayo nag-aaral at tapos na yung pag-aaral natin, ay nagkakaroon kayo ng pagkakataong magbasa pa rin ng Book of 1 John. Okay po ang sound natin, nadidinig. Okay, yun nga po, ang sinasabi natin na sana ay magkaroon ng pagkakataon ng lahat na patuloy na pag-aralan ang Book of 1 John. Maganda po ang ginagawa natin pag Tuesday, pero iba po kasi may personal devotion kayo, may personal na pagbabasa ng Bibles, lalo na po yung mga pinapag-aralan natin. Ayun po ay karagdagan sa mga pinapag-aralan nyo. Okay. Let me know kung nawawala po ang sound kasi may problema naman na tayo sa sound. Won't be long. Okay, Book of 1 John. Okay, ngayong gabi, pag-aaralan natin ng tatlong bagay na kailangan malaman ng mga mananampalataya, mga Kristiyano. Ito po ay napakahalaga sa pamagitan po ng ating 2 verses lang po. 3 verses ang pag-aaralan natin ngayong gabi. Okay. Nasa 1 John chapter 2 verses 12 to 14. Okay, basahin natin. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, dahil pinatawad na ang mga kasalanan ninyo sa kanyang pangalan. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, dahil nakilala niyo na siya na mula pa sa simula ay nariyan na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, dahil nalupig na ninyo si Satanas. Verse 14, sumusulat ako sa inyo, mga anak, dahil nakilala ninyo na ang Ama. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, dahil nakilala niyo na siya na mula pa sa simula ay nariyan na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, dahil matatag ang inyong pananampalataya. Sinusunod ninyo ang salita ng Diyos at nilupig na ninyo si Satanas. So ngayong gabi po, meron tayong tatlong grupo ng tao na ina-address dito. Ang una ay ang mga anak. Ayan, mga anak daw. Ang pangalawang grupo ng mga mananampalataya ay ang mga ama. At ang pangatlo ay mga kabataan. Okay. Yan po ang tatlong grupo na ina-address ngayon ni John na gusto niyang bahaginan ng mga katotohanan, ng mga katuruan. So nabibilang tayo dito. Maaaring sa grupo tayo ng mga anak o mga ama o mga kabataan. Ang mga anak po ay yung mga bagong Kristiyano or matagal na silang tumanggap sa Panginoon. Nagsasaliksik na sila, pero completely dependent pa rin sila sa mga spiritual na pagkain. So umaasa, humihingi
nakadepende talaga sila sa katotohanan sa mga itinuturo. Yung mga ama naman ay they're representing yung marami ng alam, they're full of wisdom, marami ng revelation na galing sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Yung mga kabataan naman ay yung mga nire-represent nila yung mga grupo ng tao na talagang pinagsisikapan nila na makatanggap pa ng katuruan at sila po ay handang sumabak, handang subukan, handang pumasok. They're very po sila, mapusok, pero nagtitiwala sila at sumusunod sa Panginoon sa pamamagitan ng kanilang kakayahan. So ayan po ang mga tatlong grupo ng mga tao na kinakausap ni John. Ang sabi niya, ang mga anak ay dapat maintindihan nila na sila po ay pinatawad na sa kanilang kasalanan. Ang mga ama ay dapat ipagpatuloy nila ang kanilang pagkakaalam sa Diyos at ang mga kabataan ay mamuhay ng matuwid. So isa-isahin po natin yung grupo na ito at suriin natin sa pamamagitan po ng verse by verse exposition ngayong gabi. Okay, tingnan natin po. Okay, verse 12, tingnan natin. Sumusulat ako sa inyo mga anak dahil pinatawad ang mga kasalanan ninyo sa kanyang pangalan. So importante po sa atin na mailaman natin at maintindihan natin at patuloy nating tanggapin, pakinggan ang mga katuruan tungkol sa ating mga kasalanan at sa kapatawaran na tinanggap natin. Lahat tayo ay pinatawad ng Panginoon. Kaya tayo nandito ngayon, tayo ay nakikinig, nagsasaliksik ng kanyang salita, umaasa, nananampalataya sa Diyos, nagdarasal sa Kanya, sinasamba natin siya, sapagkat naintindihan na natin ang Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo po ay nabuksan ng mata natin na tayo ay tumanggap ng pag-ibig, ng pagpapatawad. Nakilala natin si Kristo, nalaman natin na kailangan natin ng relasyon natin sa Kanya. Nalaman natin na siya ay namatay para sa atin. Pero hindi po dapat natin kaligtaan ang bagay na tayo po ay tumanggap ng kapatawaran. Importante ang bagay nito, ang kapatawaran ng kasalanan. Okay? Sa ating pong paghahasik, pagbabahagi ng gospel, hindi po natin dapat kaligtaan o makalimutan natin isama ito sa ating pong pag-share ng gospel. Kasi po ito ang talagang pinakasentro ng Ebanghelyo. Bakit kailangan mamatay si Kristo? Dahil sa ating kasalanan. At ano naman ang bisa ng pagkamatay niya dahil sa ating kasalanan? Tayo nga ay tumanggap ng kapatawaran. Okay? So ang kapatawaran na naiintindihan na ng lahat ng mga bagong Kristiyano ay isang bagay na hindi dapat kaligtaan at dapat balik-balikan natin. Sa palagay ninyo, bakit kailangan natin balikan ang mga bagay na ito? Sapagkat kung nalaman natin na tayo ay pinatawad na sa ating mga kasalanan, ang katotohanan ito ay dapat tulungan tayong tumalikod na ng tuloy-tuluyan sa kasalanan. Kasi nga pinatawad na tayo. At dapat maintindihan ng bawat isa na ang pagpapatawad ng Panginoon ay hindi simpleng bagay ang kanyang ginawa. Hindi pumalakpak ang Panginoon, hindi niya winagayway ang kamay niya at ang buong mundo ay tumanggap na ng kapatawaran. Ang nangyari po ay alam ninyo na ipinadala niya ang anak niya na mamatay para sa ating mga kasalanan. Kung yang katotohanan yan ay umiiral sa ating puso at sa ating isipan, lalo tayong magiging maingat sa paggawa ng kasalanan, knowing that we have been forgiven of our sins. Although, hindi ginawang perfecto na tayo na hindi tayo magkakasala. So, ang bagay na iyon ay dapat laging pumapasok sa isipan natin. Kung yaan
ay naganap na, ginawa na, pinagkaloob na ng Diyos, at namatay na ang kanyang anak, yun ay dapat makatulong na sa ating magkaroon tayo ng pagkamuhi sa kasalanan. Maging sensitive tayo. Hindi na tayo komportable na gumagawa ng kasalanan kasi nga nakita na natin sino ang nagbayad. Ano ang nangyari doon sa anak ng Diyos na nagbayad ng kasalanan natin na hindi naman siya, wala naman siyang ginawa at hindi naman siya karapat-dapat na tikman ang kaparusahan na yon. Pero willingly, He gave His life for you and me for our sin. So sa pamamagitan po ng pag-aaral natin ngayong gabi ay malalaman natin ang tindi, ang bigat ng katotohanan ito na dapat alam natin at isinasama natin sa pagbabahagi natin, sa pag-share natin. Kasi kulang na kulang po ang ebanghelyo na i-share natin na walang binabanggit tungkol sa kasalanan, sa kapatawaran, sa pagkamatay ni Kristo. Kung pag-ibig lamang ang ating ibabahagi, ay kulang po yon. Dapat maintindihan ng lahat ng tao, kagaya ng naintindihan ninyo at naintindihan ko, na tayo ay makasalanan. Sa kabila ng kondisyon na yon, tayo ay tumanggap ng kapatawaran sa Panginoon. Kaya pinapaalala ni John, kayong mga anak, kayong mga bagong Kristiyano, o kayo'y matagal ng Kristiyano, kayo magiging mga Kristiyanong mananatili sa inyong pananampalataya, alalahanin ninyo na pinatawad ang ating mga kasalanan. Ngayon meron po akong question. So paring magkaroon tayo ng interaction. Okay? Saan nakasalalay ang kapatawaran ng Diyos? Meron ba kayong idea? Meron ba kayong revelation or insight? Pagkamat na nabanggit na natin ang ilan sa mga bagay. Okay? Ang kapatawaran po ay nakasalalay kay Hesukristo. Pero hindi lamang kay Hesukristo. Yung pong isang bagay na napaka-importante, na dinadakila natin, sinasamba natin, at binibigkas natin. Okay, buksan natin sa Luke chapter 24, verses 46 to 47. Okay, para malaman natin saan ba nakasalalay ang kapatawarang tinanggap ko at tinanggap mo, at ang mga bagay na dapat ipaliwanag ko sa aking pag-share, sa aking pagbabahagi ng Ebanghelyo. Okay, sabi sa Lucas, chapter 24, verses 46 to 47, ito si Jesucristo, Jesus Christ was speaking. Siya mismo ang nagsasabi nito. Ito po ay sinabi niya after nung siya ay na-resurrect siya. After his resurrection, nagpakita siya sa kanyang mga disipulo, kumain siya, nakipag-fellowship siya sa kanila, at tapos sinabi niya ito. Sinabi niya sa kanila, ganyan ang nasusulat, na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. Ito ngayon, verse 47. At ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan. Okay. So nakasalalay po sa pangalan, nakaduktong ang kapatawaran natin sa pangalan ni Jesus. Kaya importante po ang pangalan ni Jesus. Hindi lamang yan na ibinigay sa kanya para alam natin kung sino ang tinatawag natin o bibigkasin natin sa ating panalangin. Ang kapatawaran po ayong sa bibig mismo ni Kristo, verse 47, ang pagpapatawad ng kasalanan sa kanyang pangalan or for His name's sake or because of His name. Yun po ang binili niya sa atin, inutos niya sa atin. Sabi, ipangaral ang pagsisisi, repentance, at pagpapatawad, forgiveness of sins in His name or for His name's sake. Sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. So makikita natin ito po ay ihinabilin sa atin.
So kaya nga po nabanggit natin noong ating pong pag-share ng message ng last Sunday, ang simbahan po dapat ay hindi nag-aatubiling ipangaral ang kasalanan. Ang kasalanan ay bahagi ng pagtuturo sa Bible studies, prayer meetings, sa mga exhortations, sa preachings. Kasi ito ang inutos niya, di ba? Sabi niya, ipangaral nyo. Humayo kayo. Okay? Sabi, sa lahat ng bansa. Ibig sabihin, sa lahat ng dako, sa lahat ng tao. Mula sa Jerusalem. Kasi doon nga nanggaling yung mga disipulo. Doon sila nagmula. Tapos humayo sila sa lahat ng dako ng lugar. Kaya nga hanggang ngayon ay ginaganap ito at ginagawa natin. So let us proclaim and teach repentance and forgiveness of sins for His name's sake, sa kanyang pangalan. Kaya nga ang pangalan ni Hesukristo ay dapat ginagalang, sinasamba, itinataas, niluluwalhati. Hindi po binibigkas yan ng basta-basta, hindi isinasama sa mga social conversation for nothing. Hindi dapat binibiro, hindi dapat pinapagtawanan, hindi dapat inaalipusta. Dahil ang pangalan ni Jesus ay nandoon karuktong kasama in partnership sa forgiveness of sin. Kaya tayo napatawad dahil kay Kristo. Ang lahat na nananampalataya, ang lahat ng tumatawag, ang lahat ng naniniwala sa pangalan pa lang ni Jesus ay tumatanggap na ng kapatawaran kung pagkatapos nilang maintindihan ang Ebanghelyo. Lalo na po doon sa sinabi sa Acts 4:12. Ang sabi, walang kaligtasan sa kanino paman sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Salvation, forgiveness are all for His name's sake. Okay? Because of His name. Ang sabi, walang kaligtasan sa kanino paman. Walang ibinigay na pangalan sa mundong ito, sa ilalim ng langit, na ibinigay sa atin na tayo maliligtas. With Jesus' name, we are recipient of God's forgiveness, salvation. We have been saved. Paano natin hindi igagalang ang pangalan ni Jesus? Paano natin talagang dadakilain at talagang bibigyan ng kahalagahan ang pangalan ng ating Panginoon? Kaya yun ang sinasabi ni John doon sa verse 12. Pinapaalala ko sa inyo, sumusulat ako sa inyo. Okay? Pag napansin niyo po ang ibig sabihin ng sumusulat? Ito, i-highlight natin. Sumusulat ako sa inyo, mga anak. Okay? Ang ibig sabihin niya po ay progressive tense. Ibig sabihin, sinabi na niya, sinasabi pa niya, at sasabihin pa niya uli. Okay? So kaya, kung yun ang attitude ni John sa pamagitan ng kapatawaran, then that should be also our attitude. We should never stop preaching, declaring, proclaiming repentance and forgiveness through the name of Jesus Christ. So I encourage everyone po, ibahagi niyo ito sa inyong mga mahal sa buhay na kailangan nila ng kapatawaran. Ito ay hindi mangyayari outside of Jesus Christ, aside from the name of Jesus Christ. Kaya isang bagay na dapat nating malaman at natutunan natin at matututunan pa natin. So, mapalad nga tayo, meron tayong freedom to study the Word, magkaroon tayo ng Bible study, bagamat ito'y nadinig na natin, ito po ay pinapag-aralan pa natin ngayong gabi. Kasi nga, ini-emphasize ng Biblia, ng Scripture, ang importance, kaya pinapaulit-ulit. Hindi tayo magsasawang pakinggan natin na tayo ay tumanggap ng kapatawaran dahil sa pangalan ni Jesus at sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Okay? So, ngayon,
puntahan natin yung verse 13 ngayon. Okay? Ngayon, after addressing ang kanyang mga anak, sabi ngayon ni John ngayon, ina-address naman niya ang mga ama. Okay? Sumusulat ako sa inyo mga ama dahil nakilala niyo na siya na mula pa sa simula ay nariyan na. Okay? So let's study first or expound on the first part of verse 13 bago natin ituloy yon. Okay, ang sabi dito, highlight natin, sumusulat ako sa inyo, mga ama, dahil nakilala niyo na siya mula pa sa simula ay nariyan na. Ano ang sinasabi? Sino ba yung tinutukoy na mula pa sa simula ay nariyan na? Kaya sabi, kayong mga ama, kayong mga matatagal na mga Kristiyano, okay? Pinapaalalahanan ko kayo dahil nakilala ninyo na siya na mula pa sa simula ay nariyan na. Kaya alamin natin, bagamat marami sa inyo ay alam na ang kasagutan, pero pag-aralan natin at kilatisin natin at hanapin natin ang kasagutan sa scripture. So ang tanong ngayon ay sino ang tinutukoy na mula sa simula ay nariyan na? Sabi, kayong mga ama, kayong mga Kristiyano na matagal na, mapalad kayo, nakilala nyo siya na mula sa simula ay nariyan na. Okay? So, tignan natin ang kasagutan sa scripture din siyempre. Okay? John 1 verses 1 to 4. Ito ay nabasa nyo na, napag-aralan nyo na, nadinig nyo na ng ilang ulit. Pero ngayong gabi, we are blessed that we can still read this again. Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. Okay? Makita niyo po, capital S. So, it's pertaining to a person. It's not just a word. Okay? Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Okay? So siguro meron na kayong idea o meron na kayong revelation o alam nyo na kung sino ang tinutukoy. Walang iba kung ating Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus ay ang ina-address, tinuturing na salita. Ang ating Panginoong Jesus, Jesus Christ, was with the Father. Kasama siya ng Diyos. Sa simula pa ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Ang salita ang pinagmula ng buhay at ang buhay na ito'y ilaw dahil ito ang nagbibigay liwanag sa mga tao. So sino ngayon yung ina-address ni John na ang mga ama, ang mga grupo ng Kristiyano ay mapalad dahil nakilala na nila siya na mula pa sa simula ay nariyan na. Okay. Bakit importante po na malaman natin na si Jesus Christ ay existing, nandyan na nung simula pa? Okay? Ang ibig pong sabihin, kung mababasa niyo po, ang ibig sabihin po ng pasimula, ang ibig sabihin nito, nung bago, pag nabasa na nito, bago pa nilalang ang lahat ng nilalang before all creation. Yon, pag sinabing nung pasimula, before all creation, bago pa nagsimulang gumawa ng mga bagay ang ating Panginoon, nandun na daw si Jesus Christ. So it's clear po na Jesus Christ did not start to exist tuwing yung araw na sineselebrate natin ng Christmas o yung Pasko. Dahil si Jesus po ay existing na with God the Father. Sabi, kasama na ng Diyos ang salita ng Diyos na ang tinutukoy ang ating Panginoong Hesukristo. Okay? So the God the Father is a spirit. Jesus Christ, before he got incarnated, bago siya nagkatawang tao, ay spirito siya. The Holy Spirit is a spirit. So silang tatlo po ay spirito. Okay? Pero isa ang Diyos. Mayroong tatlong persona. Okay?
Nilikha, ang ganda ng sinasabi ng verse 3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Although hindi natin nabanggit, nakita o nabasa ang pangalan ni Jesus nung nagbabasa tayo ng Genesis, ito ngayon pinapatotohana ni John na sa pamamagitan ni Jesus, ang lahat ay nilikha. At nagbuhat sa kanya ang buhay at ang liwanag ay galing sa kanya. Kaya ang mga Kristiyano po, ito po ang isang bagay na dapat iiral, paninindigan at paniniwalaan. Kung meron kayong nadinig na Jesus Christ was not existing before He got incarnated, bago siya nagkatawang tao, yan po ay maring katuruan. Jesus Christ has been existing since from eternity to eternity, bago pa tayo likhain lahat. Ganon kalaki ang ating Panginoon, ganon kadakila, ganon siya po ay Diyos. Ang sabi, siya ay Diyos, kasama siya ng Diyos. At nagbuhat sa kanya, nagmula sa kanya ang ating kaligtasan, ang ating liwanag, ang ating buhay. So yun. So ang mga anak, ang mga tao ay kailangan maintindihan nila na meron silang kapatawaran at meron silang knowledge about God. Dapat alam nila ito. Ngayon, ano po ang importansya sa mga bagay na ito? Bakit kailangan nating malaman? Kasi po, ito ang pruweba, ito ang ebidensya na si Jesus ay Diyos. Kung sino man ang magturo, kung meron kayong madiling na katuruan na si Jesus Christ is not divine, hindi siya Diyos, yan po ay maling katuruan. Huwag nyo nang pakinggan, huwag nyo nang sundan, itigil nyo na ang discussion dahil yan ay false teaching, false doctrine. Jesus Christ is God, will remain God forever and ever. Ang nagbago lang talaga sa kanya ay nagkaroon siya ng nagkatawang tao siya. Bakit siya kailangan magkatawang tao? Dahil nga kailangang magsakripisyo siya. Kung di siya nagkatawang tao, paano siya ipapako sa krus? Paano siya mamamatay? Paano niya matitikman ang lahat ng hapdi, ng parusa, ng kasalanan na dapat ay matikman natin? Yun ang dahilan. Kaya siya ay nagkatawang tao. Pangalawa, para magkaroon tayo ng revelation. Ang sabi para magkaroon tayo ng revelation kasi ang mga tao naghahanap talaga ng anyo. Sino ba talaga ang God the Father? Kaya nga ipinadala siya, sabi, if you have seen me, as you have seen the Father. Para hindi na maghanap ng kung ano-ano pang imahin or anyo ang mga tao. So Jesus Christ is the perfect revelation of God, who is a spirit na walang nakakakita, na nabuhay pa. Okay? So, noong pang yung bagay na ito, ang sinasabi ni John, upang hadlangan ang mga katuruan na umiiral, na kumakalat na si Jesus ay hindi Diyos. So the God that saved you is Jesus Christ, and He is God. My God, Jesus Christ, your Jesus Christ, my Jesus Christ, your Savior, my Savior is fully divine. Hindi po natin yan pababayaan. Yan po ang katotohanan ng panghahawakan nyo hanggang walang katapusan. Hanggang bumalik si Kristo, dahil yan pa rin ang mananatili kahit kaharap niya na tayo. Ngayon, tuloy natin yung verse na sinasabi, pinapag-aralan natin ngayong gabi. Okay? Ito, ngayon yung second part ng verse 13. Ngayon, isinama na ngayon ang pangatlong grupo. Sabi ni John, sumusulat ako sa inyo mga kabataan dahil nalupig na ninyo si Satanas. Okay, paano nalupig si Satanas? Ngayon, ang kasagutan ay makukuha pa rin natin sa ating pong mga verses na pinapag-aralan ngayong gabi.
So, tingnan natin sa verse 14. Anong sinasabi ng verse 14? Sumusulat ako sa inyo, mga anak, dahil nakilala niyo na ang Ama. Ngayon, binalikan ni John ang first group ng mga mananampalataya, yung mga young Christians. Okay? Sabi niya kanina, kayong mga anak, ang mga kasalanan ninyo ay pinatawad. Ngayon, sinasabi niya, sumusulat ako o pinapaalalahanan ko kayo o pinapangaralan ko kayo ngayon dahil nakilala niyo na ang Ama. So it's the same. The revelation that that Jesus Christ, the revelation na kung sino ang God the Father ay na-reveal o tinanggap o natutunan o nakita na ng mga anak. Okay? So ang mga Kristiyano dapat ay meron silang dalawang importanteng bagay na dapat malaman na maging malinaw sa kanila. Ang una, revelation of who God is and the truth about their sinfulness and the forgiveness of their sin. So forgiveness and revelation about God. Okay? Ngayon dito pa rin sa verse 14, ay sinasabi ngayon ni John, sumusulat din siya sa mga ama. Ngayon, magtataka kayo, bakit inulit? Exactly the same. Sabi niya, sumusulat ako sa inyo mga ama dahil nakilala niyo na siya na mula pa sa simula ay nariyan na. Ngayon, nandun po yan sa verse 13 eh. Exactly the same. Sabi niya, sumusulat ako sa inyo mga ama dahil nakilala niyo na siya na mula pa sa simula ay nariyan na. Verse 14, inulit na naman. Sumusulat ako sa inyo. Ito po yung itong part na ito. Ito yung inulit na yung verse 13. Sumusulat ako sa inyo mga ama dahil nakilala niyo na siya na mula pa sa simula ay nariyan na. Ano ang sinasabi sa atin to? Sinabi na verse 13 na yung ang mga matatagal ng Kristiyano dapat ay alam na nila kung sino ang Diyos. Ngayon dito ay inulit na naman na mga Kristiyano na matagal na nag-aaral, nakikinig, nagbabasa ng kanyang salita ay dapat kilala na nila na siya na mula pa sa simula ay nariyan na. The knowledge, the revelation of Jesus Christ. What is this telling us? If the Bible repeats something, then it must be very important. Sinasabi po dito ang our continuous desire and study kung sino si Jesus Christ should not stop. Dapat siyang patuloy. Kasi we can never reach a point wherein we can say, I have known everything about Jesus Christ. Although, yung mga basic about Him ay dapat nalaman na natin ay enough na yon para magkaroon tayo ng kaligtasan, ma-realize natin ang ating sinfulness, ang kailangan natin ng kapatawaran. Pero ang sinasabi dito, kaya nga ang sinasabi, sumusulat ako sa inyo or tinuturo ko sa inyo siya na mula pa sa simula ay nariyan niya. So John was saying to them, I am teaching you, I have taught you, tinuro ko na sa inyo at itinuturo ko pa at ituturo ko pa. And that's why we're having all these Bible studies. It's all about Jesus. We can never stop. And we can never declare that that's enough. We've known everything about Jesus Christ. Hindi po mangyayari yan hanggang bumalik siya. At kahit bumalik na siya, kaharap na natin siya, we can know more about Him from eternity to eternity. Kahit po sa eternity. It's an everlasting marvel at the glory at the majesty of Jesus Christ kahit kaharap na natin siya. So hindi po darating ang puntos na sasabihin natin, yung para bang nangyari dito na alam mo na, familiar ka na, parang ano na lang siya, ordinary na lang.
Sa mundong ito, pagka kilala mo na, alam mo na, araw-araw nakikita mo, nagsasawa ka na, ordinary na lang. Hindi ka na nalulugod, hindi ka na na-excite, hindi ka na nasusurpresa, hindi ka na namamangha. But with Jesus Christ, it would never happen to a believer. We will eternally marvel at the glory and the majesty of our Lord Jesus Christ. Ito po ang sinasabi ngayon, kaya naulit niya ng 2 beses. And that is what's going to happen to you and to me. Hindi niyo ba napapansin habang nagbabasa kayo about Jesus Christ, the more you know him, the more you're gripped ang beauty, ang kadakilaan, the majesty, the glory of Jesus Christ. Kasi yun ang inaano niya sa atin eh. That's how He reveals Himself to us. Doon sa mga taong handang tumanggap kung sino talaga si Kristo. Ngayon yung tanong natin kanina, kasi sabi natin dun sa verse 13, binanggit na naman yung isang bagay na inulit din ngayon. Ang sabi doon ay, sumusulat ako sa inyo, ito po, verse 13. Sumusulat ako sa inyo mga kabataan dahil nalupig na ninyo si Satanas. Well, paano? In what way? Okay, so titignan ngayon natin ang sagot from where? Same scripture, same verse, same chapter. Ito ngayon. So inulit. Okay, basahin natin. Sumusulat ako sa inyo mga kabataan, pero nadagdagan ang revelation. Dahil matatag ang inyong pananampalataya, sinusunod ninyo ang salita ng Diyos at nalupig na ninyo si Satanas. Okay, ngayon, namnamin muna natin ang ibig sabihin nitong sinusunod ninyo ang salita ng Diyos. Yan. Bakit importante sa mga kabataan, the young people, na sinusunod nila ang salita ng Diyos? Meron kayong idea? Anyone po who can interact? Bakit importante sa mga kabataan ang sumusunod sa salita ng Diyos? Why is this important? That we obey the scripture or ipamuhay natin ang scripture. Well, kasi nga ang ina-address po dito ng kabataan, hindi not necessarily the young people o yung age. Ito po ay yung mga maaring kabilang tayo dito dahil ang kabataan, they represent those who are hungry and yung talaga pong handa silang sumabak, gawin ng lahat, wala makakahadlang sa kanila para mahanap ang katotohanan. Ito ang mga kabataang nagre-represent ng ang mga mapusok. Talagang walang hihinto para matikman, makita, mabasa, madinig ang mga bagay na gusto nilang madinig. Kasi nga, ang mga kabataang ito na nakakilala na kay Kristo ay gusto nilang malaman pa mga bagay hanggang masatisfy ang kanilang curiosity. Okay? Pero isa sa mga bagay na dapat na nangyayari sa mga grupo na ito ay maging sa atin po ay ano ang importansya na sumusunod tayo sa salita ng Diyos. Okay? Tignan po natin sa Psalm 119 verse 9. Sabi, paano mapapanatili ng isang kabataan na maging malinis ang kanyang buhay? Remember, that's also including you and me. Kasi hindi lamang mga young people ang dapat malinis ang kanilang buhay. Ito po ngayon ang sagot. Ang importansya po ng pagbabasa ng Biblia. Mamuhay siya ayon sa inyong mga salita. Sabi, paano daw magkakaroon ng pure lives? Paano magkakaroon ng purity
sa buhay ng isang tao? Well, sabi dito, mamuhay siya ayon sa inyong mga salita. Ibig sabihin, i-apply, ipamuhay, put into action, put into perspective, i-apply sa ating buhay ang mga sinasabi ng salita ng Panginoon. So, ayan po ang simple how we can achieve purity. Hindi po kailangan tayo magbanal-banalan, hindi po kailangan iwasan natin ang mga tao sa mundong ito, lumayo tayo sa lahat ng mga kasalanan, forsake the unbelievers, yung mga hindi nagsisimba ay layuan natin, wala na tayong pakialam sa kanila. Ang sabi dito, ipamuhay mo lamang ang salita ng Diyos. Ikaw ay magiging malinis. Yan po. Magiging malinis. Sabi, magiging malinis ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pamumuhay ng kanyang salita. Okay. So, yun po ang isang bagay na importante na ginagawa at pinapaalala ni John. Sabi, nalulugod siya dahil sila ay matatag ang kanilang pananampalataya. Sabi dito, matatag ang inyong pananampalataya. Okay. Paano ba nagiging matatag ang pananampalataya ng isang tao o ng isang Kristiyano? Meron po kayong idea? Paano natin masasabing siya ay matatag ang kanyang pananampalataya sa Diyos? He or she has a strong faith in God. Anyone? Meron po sa inyo makakapag-share? Paano natin masasabi na isang tao ay matatag ang kanyang pananampalataya? Isang tao po na matatag ang pananampalataya ay hindi bumibitaw ang kanyang pagkakakilala at ang kanyang relasyon sa Diyos kahit ano ang mangyari. Kasi po, ang madalas na sitwasyon ngayon ay where we believe in God, we praise God, we pray unto God, we give glory unto God kung lahat po ay maganda ang nangyari sa buhay natin. If everything is fine, everything is good, we praise God, we thank Him, we give glory unto Him. At saka hindi natin, siya talaga ang tinatawag natin. Pero pagdating po, minsan pagdating ng problema, na matinding pagsubok, imbis na tumakbo tayo sa Panginoon, iba na ang tinatakbuhan natin. Iba ng mga tao, mga propasyon, mga abogado, mga counselor, mga taong inaakala natin magbibigay ng tamang payo sa atin. Minsan, nagda-doubt na tayo sa tindi ng pagsubok, sa tindi ng problema, sa bagsik ng bagyo na dumating sa buhay natin. Minsan, nanghihina na tayo. Minsan, nagkakaroon na tayo ng doubt. Buhay pa talaga ang Diyos? Ang Diyos ba ay talagang nandyan? O mahal pa ba ako ng Diyos? O ako ba ay talagang anak ng Diyos? Pero ang isang taong matatag ang kanyang pananampalataya, kahit hindi niya nararamdaman na malapit ang Diyos o ang Diyos ay kumikilos at dinidinig ang kanyang mga panalangin, tinutugon ito, hindi pa rin siya magdududa na ang Diyos ay buhay, na ang Diyos ay naghahari, na ang Diyos ay nandiyaan sa kanyang tabi. Sabi ni John, itong mga kabataan ito, dahil despite of their young age, matatag ang kanyang pananampalataya. Kayo po ba? Tayo po ba? Kung kahit ba ano ang mangyari, bagyo, maganda ang sikat ng araw, bumaha, lumindol, matatag pa rin ba ating pananampalataya? Can we hold on to our faith that God is still there? Remember po, ang Diyos ay nandiyan at lahat ng event sa buhay mo at sa buhay ko ay kontrolado niya. Walang nangyayari sa iyo na hindi alam ng Diyos na mangyayari. Ang lahat ng event sa buhay niyo po ay pinahintulot niya at maaaring idinikring niya, pero walang bagay na outside His control, outside His knowledge.
Yun po ay pinapahintulot niya kahit mahapdi, malungkot, nakakaiyak na mga bagay na mangyari sa atin dahil merong purpose, may kadahilanan. Ang lahat namang yon ay para magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Merong plano, may purpose ang Panginoon. Kaya lahat ng bagay na nangyayari sa inyo ay hindi lamang kasayahan, hindi lamang joyful. Even those sad things, God can use them for His purpose. Kaya ang hinahanap ng Diyos ay manatili tayong nakakapit sa Kanya. Okay? Ngayon po, ito ngayon ang hanapin natin ngayon ng sagot. Itong part ng verse nito sinasabi na nalupig na ninyo si Satanas. Kailan natin masasabi na we have defeated Satan? When can we declare that I have victory over Satan? Kasi hindi naman i-declare ng Biblia kung hindi ito totoo na nangyari. Ang sabi dito, pinupuri ni John ang mga kabataan na matatag ang kanilang pananampalataya at sila ay sumusunod sa salita ng Panginoon at, ayan po, nalupig na ninyo si Satanas. Ibig sabihin, done, finished, completed. Nalupig na daw nila si Satanas. Ngayon, tingnan natin ang ang sinasabi ng Scripture. Hanapin natin ngayon na. Paano natin malalaman na nalupig mo na si Satanas? Tingnan natin sa 1 John chapter 5. Buksan natin ang Biblia natin doon. Kung meron pa kayong Bible dyan, buksan nyo or tingnan natin sa slide. Alam natin, 1 John chapter 5 verse 18. Alam natin ang sinumang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Iniingatan siya ng anak ng Diyos at hindi siya maaaring saktan ng Diablo. Okay. Ngayon, anong makukuha nating pruweba o ebidensya ng isang tao ay nalupig na si Satanas kung siya ay, anyone po? Kung siya ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. That is the clearest evidence that a person has defeated Satan. Kasi nga, although nandyan pa siya, aaligid sa atin, tinutokso-tokso pa tayo, pero hindi na tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Take note po, hindi sinabing hindi na nagkakasala. There's a big difference. Ang sinasabi dito, hindi na nagpapatuloy. Kasi nga sa buhay na ito, we can never achieve, hindi tayo pwedeng ma-achieve yung sinlessness. Hindi pa tayo magiging perfecto. We can still sin every now and then. Pero pag na-realize natin, hindi na itutuloy pa. Kung nagawa na, ihihinto na at ihihingi na ng tawad. So ang ating pong pagkakasala ngayon ay hindi purposely, although nadadapa, nadadaplis, nakakapagmura, nakakapaggawa ng mga bagay na suddenly we're not supposed to do, we're not supposed to look, we're not supposed to say. Pero once we realize yun, hindi na itutuloy. Sabi dito, hindi na nagpapatuloy sa kasalanan ang isang taong nagapina si Satanas. Okay? Victory over Satan doesn't mean that he won't be around anymore. Pero ang pangako ng Panginoon, hindi siya maaaring saktan ng Diablo. Bakit? Kasi ito na po, ito ang maganda. Let's clear this.
Di tayo sasaktan na ng Diablo kasi iingatan siya ng anak ng Diyos. So God is not gonna send angels or anyone else to guard you and me. Iingatan siya, nino? Ng anak ng Diyos. Sino ang anak ng Diyos? Si Jesucristo. So Jesus Christ is your Savior and also our protector. Your protector and my protector, your shield and my shield, your refuge and my refuge. Kung si Jesus Christ ang shelter, refuge, protection, so wala na, hindi na siya maaaring saktan ng Diablo. Ibig sabihin, hindi na siya pwedeng dalhin ni Diablo sa sitwasyon na siya ay mapupunta pa sa impyerno. Although nandiyan si Satan to cause problems, difficulties. Okay? So, pero wala na siyang magagawa para ikaw ay alisin ang iyong kaligtasan, alisin ang righteousness na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Alisin ang mga bagay na tinanggap mong pagpapala galing sa Diyos, magbuhat ng ikaw ay na-save na. Kasi iingatan ka na ni Jesus, ang sabi. Hindi na siya maaaring saktan ng Diablo. Hindi ka na maaaring saktan ni Diablo at hindi ka na nagpapatuloy sa kasalanan. You've got nothing more to do with the schemes and the wiles of Satan. Although, imperfect ka pa rin. Pero, nakita nyo ang ganda ng sitwasyon. Iniingatan ka ni Kristo. Okay? And, ito pa, ang ganda ng sinabi ng 1 John 5:18. Maganda rin ang sinabi sa John 10. Tingnan natin, ha? John 10, chapter 10, verse 27 to 30. At sabi dito, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. You and me. We are mga tupa ni Jesucristo. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Ayan. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. At kailanman ay hindi sila mapapahamak. Ito ang ganda. Kailanman ay hindi sila mapapahamak. Hindi po sinasabi na tayo ay hindi na masusugatan, magkakasakit, maaaring ma-involve sa accident, magkakaproblema. Hindi po yun ang sinasabi. Ibig sabihin, hindi ka na mapapahamak ng in eternity. Hindi ka na mapupunta sa impyerno, hindi tayo mapupunta sa impyerno, hindi tayo makakadanas ng walang hanggang kapahamakan. Yun po ang pinapangako ng 1 John chapter 10. Bakit? Bakit hindi tayo na mapapahamak ng walang hanggan? Ang sabi dito, ito po. Siguro nakita niyo na. Ito po. Clear lang natin to. Dahil walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Yan po ang napakaganda at napakalaking katotohanan. If you are with Jesus and in Jesus at na kay Jesucristo, walang makakaagaw sa atin sa kamay ni Kristo. Dahil ibinigay kay Kristo ng God the Father na makapangyarihan sa lahat. The one who placed you and me in the hands of Jesus Christ is God the Father na higit na pangkapangyarihan sa lahat. Ito pa, hindi na daw tayo maaagaw sa kamay ni Kristo. Ito pa inulit, walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Wow!
You are safe in the hands of Jesus Christ. You are safe in the hands of the Father. Sabi dito, 1 John 10. No one can pluck you out of the hands of Jesus Christ. No one can take you out of the hands of God the Father. Ngayon, hindi man ibig sabihin po ay dalawang pares ng kamay ang nag-iingat sa atin. Kasi sinabi ni, kinwalify ngayon ni Jesus Christ, ako at ang Ama ay iisa. Ayan po, ako. Although two pairs of hands ang sinabi, pero si Jesus Christ, sabi niya, ako at Ama ay dalawang humahawak sa'yo. Iisa lang naman kami, sabi. Okay? And maski whether it's the hands of Jesus or the hands of the Father, ay wala naman talaga makakagalaw. So Jesus Christ is making clear unto you, the Father and the Son are your protector, are your guardians, are your shield, our refuge. That's the beauty of the promises from God. Kaya nga po, yaan ang pruweba na tayo po ay nagapi na natin si Satanas. Kasi he can never touch us. He can never do anything against our salvation. Kaya nga po, ang ating kaligtasan ay merong kasiguruhan. Kaya sinasabi nila, pag ikaw ay nasa kamay ng Panginoon, wala na makakakuha sa'yo. Kasi nga, ang kay Kristo po ay ang mga tinawag talaga. Ang mga tinawag ay mga pinili. Ang mga pinili ay mananatili sa Diyos kasi sila po ang nag-respond sa gospel. Kaya sila nag-respond sa gospel dahil tinulungan sila ng Diyos. Binuksan ang mga mata natin. Pinalambot ang mga puso natin. Kaya tayo po ay tumugon ng oo sa Ebanghelyo. At ngayon tayo ay na kay Kristo. Kung tayo po ay talagang tinawag, nag-response, at talagang tinanggap si Kristo, hindi na tayo magagalaw ni Satanas as far as our salvation is concerned. Kasi po, ang nagbabantay sa atin, ang may hawak sa atin, ang ating pong Panginoong Jesus at ang God the Father. Plus, although hindi sinabi sa atin, the Holy Spirit is in us. Kaya ang Trinity po ang ating kasama. The Holy Spirit is residing in us. We are in the hands of Jesus Christ and also in the hands of God the Father. How else can we not proclaim victory over Satan? Okay. So ngayong gabi po, ang title po kasi natin ngayon, ang gusto nating establish ayon po sa 1 John ay, yung pong title natin ngayon, tatlong bagay, tatlong habilin na dapat nating malaman o three things ang dapat natin ma-establish. Okay, ayon dito sa main verses natin po ngayong gabi ay we should understand that we have received forgiveness. Patawad sa ating mga kasalanan. Dahil nakilala natin siya. So we have knowledge or revelation from God. And also, we have victory over Satan. Yan ang bagay na yan ang dapat ma-establish natin sa verses from verses 12 to 14 of 1 John chapter 2 na dapat niyong malaman at paulit-ulit niyong ideklara, i-share that I have been forgiven of my sins, that I know God, I know Jesus Christ, who was God since the beginning from eternity to eternity, and I have victory over Satan. So, kung isa-summarize po natin ngayong gabi, three important things you must know as a believer. You have forgiveness, you have knowledge of God, and you have victory over Satan. So, nalupig niyo na si
Satanas. Saan natin nakuha yan? 1 John chapter 2, verses 12 to 14. Hindi po katang-isip ng kahit sino man ito. Ito po ay revelation from God, and that is from His Word. Opo, ay nagkaroon po tayo ng kalinawagan sa gabing ito kung ano po ang blessing, ang pagpapala ng isang mananampalataya. Ito pong tatlong ito ay meron na kayo at ako. Again, what are those three things? Forgiveness of our sins for His name's sake. We have knowledge of Him who existed before all creation. We have victory over Satan. Okay, I would stop there and give you opportunities to ask questions if you have any. Kung meron pa kayong question or meron kayong idadagdag. Sa mga namamahagi po ng Ebanghelyo, include this sa inyo pong sa inyo pong binabahagi sa kanila, kapatawaran sa kasalanan, kaalaman kung sino si Kristo, at tagumpay laban kay Satanas. Then, tapos po, mas magiging malinaw po ang Ebanghelyo sa kanila. Again po, anyone has a question? Wala pong tanong? Meron ba kayong idadagdag? Okay, so ganun po, ang ano natin ngayon, ang katahimikan po ay lagi nating sinasabing kung tahimik ang lahat, nangangahulugan po na malinaw ang lahat, wala nang gusto pang linawin. Ang napag-aralan ay naibahagi na natin ng maliwanag at na-explain natin kung ano po ang inilalahad ng Scripture. Again po, I encourage you to read again the first book of John. Okay, wala na pong question. Let's ask Lynn to close us in prayer. Panginoon, maraming salamat po for tonight. Thank you for the word that we heard, Lord. Thank you for the life of Pastor Noel in leading us, teaching us patiently in studying your word. Jesus, you are with the Father from the beginning. Thank you for revealing yourself to us. Thank you for saving us from our sin. Lord, please continue to make your presence known to us. May we always be obedient to you. May the Holy Spirit help us to become more like you in character, in speech, and in action. Lord, we want to please you each day. Help us grow closer to you. Help us to grow strong through your word so that we will overcome the evil one. Patuloy po sana kaming lumago ng sabay-sabay as mature believer. Patuloy po sana kaming maging matatag despite the trials, despite the difficult events in our lives. May we always see that you are in control in every aspect of our lives. Most importantly, Panginoon, maraming salamat po that we found you, you open our eyes and our hearts, and we welcome you. Tinanggap ka po namin sa aming mga buhay, Panginoon, and we are now willingly and committedly doing kung ano man po ang iyong mga pinagagawa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa forgiveness na binigay niyo sa amin, sa iyong pagtubos sa aming mga kasalanan, sa iyong pagkamatay sa krus.
Maraming salamat po for the knowledge, Panginoon, na ibinigay niyo sa amin, Lord, at patuloy naming pinag-aaralan, patuloy naming natututunan, Panginoon, sa araw-araw, sa aming pagbabasa, sa aming pakikinig sa iyong mga salita, Panginoon. Nagpapasalamat po kami na patuloy po kaming lumalago sa iyong salita. We thank you, Lord, especially for the victory, Panginoon, laban sa kaaway, Panginoon. We are now, Lord, we can say strongly and courageously na we won over our enemy, Panginoon. At you are in control of our lives, Lord. Lord, maraming salamat for today, for daily bread, for our daily bread, Lord, sa provision sa bawat isa sa amin. We know, Lord, na we have different situations in our lives. Sa ngayon, Panginoon, iba't iba po ang aming mga kinahaharap, Lord. Nagpapasalamat po kami na you sustain us despite the difficult days, difficult times, Lord. And pinupuno nyo pa rin po kami ng pagpapala, Panginoon. May you give us a good rest tonight, Panginoon, and tomorrow as we wake up, may we regain our strength, Lord, and may we always have the heart that is willing to obey and continue to serve you, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong mga pagpapala. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Beautiful. Thanks, Lynn. Okay, before we say good night, let's proclaim our benediction with conviction. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. The Lord will keep you from all evil. He will keep your life. The Lord will keep you, your going out and your coming in, from this time forth and forevermore. May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another, in accord with Christ Jesus, that together you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ.